Nahuli ka ang isang insidente ng bukas kotse sa Valenzuela. Ang bag na nakuha mula sa isang nakaparadang SUV may lamang mahigit 70,000 pesos. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada sa labas ng isang shop ang SUV na ito sa MacArthur Highway, Barangay Dalandalan, Valenzuela City, mag-alas 2 ng hapon nitong Sabado. Masdan ng isang lalaki na binuksan ang pintuan sa passenger side dahil may kinuha siya sa loob. Ilang saglit pa dumating ang dalawang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Pumarada sila malapit sa poste at bumaba ang angkas. Naglakad papalapit sa SUV ang angkas at binuksan ang pintuan sa driver's side. Kita na may hawak na siyang bag tsaka mabilis na sumakay sa motorsiklo. Sa dashcam video ng SUV, kita ang paghinto ng dalawang riding in tandem. Ang angkas sumili pa sa bintana ng sasakyan bago mabilis na kinuha ang bag. Ayon sa may-ari ng sasakyan, may kukunin lang sana sila ng kanyang asawa sa shop noong mga oras na yon. Kasama raw nila ang unang lalaki na nagbukas ng pinto sa passenger side. Inopen siya ng husband ko kasi may pinakuha kami doon sa kasama namin. Pagkakuha niya, di naka-open pa yung car. Ilang minutes lang pagkatapos noon, dumating na yung mga salisi. Magbabayad sana yung asawa ko, tapos na-realize na, yung bag ko. So babalikan niya sana doon sa car kagad. Pero nung pinuntahan niya, wala. Natangay ng mga sospek ang bag na naglalaman na mahigit 70,000 pesos na cash, iba't ibang card at mga susi. Sabi ko nga kahit 1,000 lang yun, masakit pa rin sa amin eh. Kasi hindi naman pinupulot yun, di ba? Pinaghihirapan yun eh, kaya unfair talaga eh. Nai-report na ang insidente sa Valenzuela City Police Station na patuloy ang isinasagawang back at forward tracking sa mga kuha ng CCTV. Umaasa naman ang biktima na sa lalong madaling panahon ay mahuhuli ang mga salarin. Lumaban sana sila ng patas, di ba? Yun lang. Kasi kami, lumalaban kami ng patas, araw-araw nagtatrabaho kami. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Arestado ang isang lalaking suspect sa pagpatay sa tatlong magkakamag-anak sa Talisay, Batangas. Ayon sa pulisya, nilooban ng suspect ang bahay ng mga biktima sa Barangay Aya at pinagsasaksak ang mag-anak nitong Biyernes ng gabi. Patay ang lola na 59 na taong gulang, anak niyang 35 taong gulang at apo na 2 taong gulang. Stable na ang kondisyon ng isa pang apo na 6 na taong gulang na naunang napaulat na kritikal. Ligtas ang 2 kapatid ng mga biktima na 15 taong gulang na babae at 13 taong gulang na lalaki. Nakalabas sila mula sa bintana ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nahuli ng mga pulis ang suspect sa hot pursuit operation mahigit 1 oras matapos ang krimen. Napag-alaman na ang suspect sa pagpatay ay suspect din sa panggagahasa umano sa 15 taong gulang na apo. Inaalam pa kung may kinalaman ito sa pagpatay. Sinisikap pang kunan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Gayon din ang suspect na mahaharap sa kasong multiple murder. Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ng palakol ng kanyang pinsan sa Urbistondo, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, pumunta ang biktima sa bahay ng suspect sa Barangay Sawat para kausapin ang misis ng suspect tungkol sa kumakalat na usap-usapang may relasyon silang dalawa. Nagkataon na nagtatalo rin noon ang mag-asawa nang dumating ang biktima, dahilan para magkasagutan din ang magpinsan. Tinangka raw ng suspect na tagain sa mukha ang biktima na nakatakbo palayo, pero nahabol ng suspect ang biktima na nataga sa likod at kaliwang binti. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Happy Monday! Extra special ang 32nd birthday ni Sparkle star David Licauco. May post-birthday celebration si David na inorganize ng kanyang fans nitong weekend. Game na nakipagkwentuhan at kumustahan with fans ang pambansang Ginoo. Sabi ni David, simple ang naging pagdiriwang ng kanyang birthday with family last June 15. Heartwarming gesture rin para kay David na alam ng kanyang fans na gusto niya ng ube cake. Thankful siya sa love ng fans at na-appreciate ang kanilang effort. Para naman sa kanilang 10th anniversary celebration,
Nag-hiking at tree planting si Sania Lopez kasama ang kanyang warriors sa Sierra Madre Mountain sa Antipolo, Rizal. Educational ang naging environmental activity dahil ipinaalam kung anong klaseng seedlings ang itatanim nila. Nagpasalamat din si Sania sa suporta ng fans sa kanilang activity. I really wanted to give back to our Mother Nature. Maganda rin na nangyari kasi syempre nagiging healthy pa tayo at the same time. Hindi lang yung nature ang napapaganda natin, kundi yung mga sarili natin dahil talagang pataas, paakyat, so napapalaban talaga tayo. Chinika rin ni Sania na ipakilala na niya ang kanyang boyfriend sa kanilang pamilya. Masaya raw siya na aprobado ng kuya niyang si Jack Roberto ang boyfriend niya. Samantala, muling mapapanood si Sania sa GMA Prime para sa muling pag-ere ng hit Kapuso series na First Yaya. Pinagbidahan nila yan ni Gabby Concepcion. Sa June 29 na yan, 9:35 p.m. sa GMA Prime habang 11:25 p.m. dito sa GTV. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang motorcycle rider matapos makasalpukan ng isang oil tanker sa Barangay Capoy sa Sorsogon City. Base sa investigasyon, biglang lumihis sa linya ang motorsiklo. Hindi na nakaiwas ang kasalubong na truck at nakasalpukan ng motor. Isinugod pa sa ospital ng rider pero idineklarang dead on arrival. Ligtas naman ang driver ng truck, wala pa siyang pahayag. Sinusubukan ding kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng umano'y shabu sa Batangas City. Ayon sa pulisya, pauwing Calapan Oriental Mindoro ang suspect nang maharang sa passenger terminal ng Batangas Port. Nasabat sa kanya ang humigit kumulang 400 gramo ng hinihinalang shabu. Naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect na wala pang pahayag. Update po tayo sa Day 2 ng pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, balik Senado nga ang prosecution at defense team para sa pagpapatuloy ng pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kapwa po narito sina lead prosecutor, Batangas Representative Jervil Luistro at iba pang kongresista at mga private prosecutors sila at ang lead defense counsel naman ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison at iba pang mga private defense lawyers na kasama niya. Para mapabilis ay sabay-sabay tatalakayin ang dalawang articles, ang Articles 1 and 2. Tapos na kasi ang dalawa pang articles noong nakaraang Huwebes. Gaya ng dati, may mga bit-bit na mga dokumento ang magkabilang panig para mamarkahan ito at hinati po sa 4 ang grupo para daw sabay-sabay yung pagmamarka at mapabilis ito. Ayon po kay Senate Secretary Ray Bantug, plano raw nilang tapusin ngayong araw lahat at ito ay dahil kailangan nilang sundan ang schedule ng impeachment trial. Ayon po kay Bantug na siya ring clerk of impeachment court, masasabing normal sa magkabilang panig ng abogado na merong exchanges o argumento pero hindi raw totoo yung allegation over the weekend na meron umanong panig na nakalamang nung nagdaang case conference. Sinabi rin niya nakasama sa pinag-usapan sa pre-trial conference ang witnesses ng magkabilang panig. At ayon po kay Bantug, pwedeng mag-present ang magkabilang panig ng witnesses na hindi pa available noong pong isinasagawa ang pre-trial. At closed door ito, Connie. At kanina nung lumabas tayo ay nakikita naman na merong nag-uusap naman yung mga abogado ng magkabilang panig. Matapos po ang pre-trial conference ay inaasang maglalabas ng pre-trial order ang korte at tapos yan magsusumite ang both sides ng comments sa pre-trial order na ito. July 6 po ang mismong trial ni Vice President Sara Duterte. So yan muna po ang pinakuling ulat mula dito sa Senado, Connie. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.